Hello. Di bala ka? Ano yun, Mare? Okay. Bale, pipresent ko lang. Ang kasama sa ating exam ay chapters 3 and 4. In-upload ko naman. Hindi ko napansin, hindi ko pala na-upload sa inyo yung chapter 4. So, paki-open na lang doon. Bale, wait lang. I-present ko. Nag-start na ba kayo mag-aral? Kasi kung hindi pa, bahala kayo. Ito. Ano? Okay, so sa chapter 3 natin, well testing, ito pong tatlo, di ba? So, bale, sa exam natin, we'll be having 50 points for concepts and then 50 points for problem solving. Bale, sa 50 points na essay, yun po ay 3 questions. So, yung mga nandito, kung konti lang naman yung concepts dito, edi aralin nyo na. Ito, yan, yung objectives ng well testing. Yun naman ay diniscuss ko sa inyo. And then, pa tayo may tatlo dito, yung principles, superposition, single drawdown test, pressure drawdown test. Under po na tatlong yan, yung ang concept po dyan, so aralin nyo na rin. Para kayo ay hindi, ano, ito naman mga ganito din yung kasama. Sige, okay. Ito, sa single rate drawdown test. Yan. Wait lang. Wait ha. Final exam. Saan yun? Halimbawa dito, sa single rate drawdown test, aralin nyo kung ano yung operational process ng isang test na to. Tapos ay ano yung purpose niya or ano yung main objectives. And then like for example, ano yung production flow and pressure pattern. Kung ano yung mga kasama. So aralin nyo yun. Yan, ito yung ano. Ito yung production pattern. What is what production pattern. Ay, itong production pattern. Ito ang pressure pattern. Then, sa computation po, syempre, hindi ko naman i-specify kung anong problem. Pero, dito, matatandaan nyo, tatlong atang problem ang mga sa chapter 3. Pwede aralin nyo na lang. Ito, drawdown test. Tapos ay itong pangalawa, sa pressure build up. Tapos ito, parang ito, yan. Aralin nyo ito ha. Bali yung tatlong yan, pag inaral nyo, sure ako na may mapapasa. Hindi naman directly na yan. Pero may mapapasama dyan na same concept ng ginamit. Okay? Malinaw po. May tanong kayo. Kung hindi kayo mag-aaral ng concept, imagine nyo, 50 points yun, siya. Tapos hindi nyo, okay lang naman kung mape-perfect nyo yung computation. Paano nga kung hindi, di ba? Tapos, dun tayo sa chapter 4.
Ito kasing chapter 4 class, ito ay more on, kumbaga, yung mga intermediate steps na included dito is halos kapareho lang din naman ng discuss ko sa inyo. So bale, for your reference lang din, nasa inyo kung gusto niyong panoorin, ayoko lang din na pagdating sa exam ay baka sabihin niyo ay hindi na ituro. So nag-upload po ako ng video about, kasi dito sa chapter 4, meron ditong isang example, isang sample problem. So, yun po, i-discuss ko siya, almost 19 minutes lang naman yun. So, if you have free time, so panoorin nyo yun at malay nyo ay makakasama sa exam. Bale, dito sa unsteady radial flow in a porous medium, so ito yung concept natin. Ay, isa na focus kayo dito sa constant terminal rate solution. Yung tatlong to, yung transient, semi-steady state, or pseudo-steady state, and then steady state. Ito naman tatlong to, kung natatandaan nyo, nung under ng productivity index, ay na-discuss ko naman po sa inyo. So, babalikan nyo lang ito. Ha? Malinaw. Wala kayo. Tapos, ito naman, na-discuss ko naman tong formula na to. If ever nakasama to sa exam, ay, Shopee. Wait lang. Saan ako nag-start putol po to? Ay, okay na? Bale, ulitin ko lang, tatlong ko. Mag-focus kayo dito. Ito pinadiscuss ko na yung ano, yung productivity index. Tapos, ito mga formula na to, mapapasama man sa exam. Yan naman ay included dun sa inyong appendix. Yung mga list of formulas. Then, ito yung sinasabi ko sa inyo na i-discuss ko. Ito yung sa mga nakapag-test, ito yung na-discuss din. Ito pong sample problem na to. Yan. Please, aralin niyo to. Wala, kung gusto niyo lang pumasok kayo. Aralin niyo to. Itong exam. Ito naman sa chapter 4, isa lang itong sample problem. And then, yan. Tapos po, para may guide kayo para sa pagre-review ng problem na to, ay panoorin niyo yung video na in-upload ko under the chapter 4. Again, yun naman ay almost 19 minutes lang. Ipa-familiarize nyo lang yung steps. Yan yun. Okay na. Then, yun lang naman ang kasama sa chapter 4. Balik ko hindi lang naman to. Kaya, alam niyo naman, lagi tayong kulang sa time. Kaya, hindi natin natapos hanggang chapter 4. Pero, kumbaga ay parang hindi kayo maiwan or if ever na mapasama nga sa exam, edi, ang ginawa ko ay i-discuss ko pa rin, nag-upload ako ng video. Then, may tanong kayo? Bale, ang exam nyo ay sa Tuesday. If ever na matatapos, ay Tuesday ba? Oo, Tuesday. If ever na matatapos ko po, checkan. Anong oras ang exam nyo sa Tuesday? Ha? Anong oras? 1:30 to 3:30. So, if ever na matatapos kong checkan ng hapon, siguro ay, either Wednesday or Thursday, di ba, matapos kong checkan ng same day. E di, lalabas ako ng list ng students for removals.
'Pag naman di ko natapos, ang ano ko ay puwede kong ilabas ng Wednesday, tapos Thursday, removal exam niyo, ha? So, if ever na alam niyo naman sa sarili niyo na kayo ay alam niyo na may chance, given na ibinalik ko naman po sa inyo ang score ng, activities 1 to 3 and then yung quiz niyo and then yung midterm exam niyo, dun pa lang makikita niyo na, pati nailabas ko na pala yung wait lang, na-checkan ko na ba yung quiz niyo? Oh, na-checkan ko na nga, tama, na-checkan ko na yung quiz number 2. So yun, dun pa lang kita niyo na kung kayo ba ay may chance or possible na mag-take ng removal exam. So pag gano'n, doblehin niyo na ang aral niyo para sa Thursday, if ever nga maglabas ako ng list ng removal exam ng Wednesday, so ready na kayo ng Thursday. So in-announce ko na yan agad ha, para hindi kayo mabigla. Ha? Malinaw? Magaling ka. Kaming crazy ako. Wait lang. Wait lang ha, may kausap lang ako. Tapos class, ano pa ba? Yun, regarding sa inyong final project or yung sa inyong coursework, may mga nakapagpasa na. Ang akin naman, di ba sabi ko sa inyo, yung mga ganyan, dun pa lang sa format, alam mo na kung okay or hindi. Huwag niyo naman ako pasahan, isala-sala yung mga lines dun sa header and footer. Tapos, sure na lahat po ng ipapasa nyo ay naka-PDF format. Dahil nagugulo yan once na naipasa nyo na. Tapos halimbawa, dun sa paper nyo, ang magpapasa lang po ay isang representative per group. Yun naman ay sanay na kayo sa ganun, di ba? Isang representative per group lang ang magpapasa ng soft copy, while yung peer assessment ay individual kayong magpapasa. And at the same time, siya po ay in PDF format pa rin. Okay? Tapos ay huwag niyo naman akong pasahan na ang guhit ay sala-sala. Kasi nag-check ako kanina ng mga nakapagpasa, i-check niyo yung mga ipinasa niyo. Pag yan ay tapos yung kailan ko ba pinapapasa ang hard copy? May nabanggit na ako sa inyo. Yung hard copy, ipapasa niyo sa akin sa kahit sa ano, Wednesday. Ha? Wait lang. Wednesday, hindi pala. Kailan ba kayo? Sa Tuesday. Sa Tuesday nyo ipapasa sa day ng exam. Please naman, pakiayos naman ang format. Huwag naman nyo pasahan ng magugulo. Mga fourth year na kayo eh. Sige sa thesis, ang isa sa mga tinitingnan is yung technical format. Parang tingin ko ay may mga nagpapasa pa rin na magugulo eh. So, pakiayos po. Pag hindi yan ayos, ibabalik ko yan. Or kung ayaw niyong ibalik po, edi ibababaan ko na lang ang grade. Ha? Bale, ang pasahan ng hard copy ay sa day ng exam, which is sa Tuesday, and then yung soft copy is until bukas ng gabi. And then, yung peer assessment nyo, yan po ay mahalaga, so pakipasa din. Ha? In PDF format, wag nyo akong papasahan ng mga linya ay nakaharang sa gitna. Ha? May tanong pa kayo? Uy.
Wala na kayong tanong? Okay, kung wala nang tanong, i-dismiss ko na kayo. Ako naman ay nag-announce lang din for your exam. So sana po yung mga i-discuss ko sa inyo ay pag-aralan nyo. Kasi more than half ay possible na bumagsak pag hindi kayo nag-aral, hindi kayo bumawi. Ha? Kaya pa yan. May ano pa eh. May final project pa. May final exam. Pag tumaas kayo doon, eh di papasa kayo. Malinaw. Siya, babay na. Thank you.